sobrang itim na inilarawan ni BP Sara at ni Madam Amy Marcos. Oo, etong ating kasalukuyang sitwasyon ngayon. Ay, wait lang ha, nakarete na. Ayan, so sobrang itim. Yan daw ang estado ng ating bayang Pilipinas. Naniniwala ba kayo na sobrang itim na ng Pilipinas? Bakit kaya nila inilarawan sa itim ang ating bayang Pilipinas? O, tingnan natin itong balitang ito and then reaksyonan natin pati yung reaksyon ng Malacanang patungkol dito. At ating sisilipin kung ito bang aso ng Malacanang may tama na namang sinasabi o may tama na talaga siya sa utak. Pakinggan natin maigi mga bossing. Pasok! Malacanang sa inilabas sa campaign video ni Senator Amy Marcos kung saan formal siyang inendorso ni Vice President Sara Duterte. Sa video, itim ang kulay na nire-representa ni Senator Amy na simbolo raw ng pagiging madilim ng bansa ngayon dahil sa anilay kawalan ng hustisya at kagutuman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi gusto ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ganitong klase ng negatibong kampanya, lalo na kung fake news. Ayon pa kay Castro, tila mas akma daw ata ito sa kalagayan ng bansa noon. Pag sinabi natin na itim ngayon ang kulay. Ayan daw. Itim daw ang kulay. So yan yung yan yung pag-endorso nila. Itim daw ang kulay. Mamaya natin pakinggan yung sasabihin ni Claire. Dito muna tayo. Labas si Senator Amy ang campaign ad ilang araw matapos niyang i-anunsyo na humalas na siya sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Wala pang pahayag dito ang alyansa. Ayan. So inilarawan mga bossing ng tandem ni VP Sara at saka ni Amy Marcos itong kalagayan ng ating bayang Pilipinas. Puta, talaga na kaya nga nag-itim ako eh. Maitim na nga ako. Puta, naging itim pa talaga ang Pilipinas. Madilim talaga ang natin, ang kinakaharap nating mga Pilipino. Paano hindi maitim? Oo. Grabe ang krimen, grabe ang kahirapan, grabe ang taas ng bilihin. Grabing kasinungaling ng mga nasa gobyerno. Grabing kasinungaling ng presidente. Grabe kasinungaling ng mga otoridad natin, pulis lalong-lalo na. Grabing kasamaan ng ugali ng mga hinayupak ng PNP na yan. Paano mo nasabi, Boss D? Paano mo nasabi? Ito, bibigyan ko kayo ng isang example. Ayan, katulad niyan, the rise of General Nicolas Torre. Ayan, ano bang ginawa ni Nicolas Torre? Unang-unang ginawa ng hayop na ito ang panggugulo sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi ba? Pinasok ang Kingdom of Jesus Christ. Mali yung warrant of arrest. Mali yung address. Nanirahan dyan 16 na araw. May namatay pa. Tapos nansira, nandurog ng bahay panambahan. Anong tawag mo dyan? Maliwanag yan? Puti yan? Puti yan? Claire Castro, putang ina mo ka? Ano ka, tanga ka? Bulag ka? Matapos yan, anong ginawa ni ni Gago? Ayan, sumunod naman, siya rin, pinaliliwanagan na siya tungkol sa batas, hindi niya naiintindihan yung batas dahil tarantado eh. Dahil nga maitim ang buto, maitim ang budhi, at madilim ang pagkatao. Kaya ayan, ang nangyari, ipinamigay naman si Pangulong Duterte natin. So tama ba yan? Maliwanag yan. Bakit? Nung dating panahon, may ganyan. Nung dating administrasyon, may ganito. Pinamigay ba ang mga Sabi ko nga sa inyo eh. Pagkatapos ni Pinoy, pinakulong si Gloria. Pagkatapos ni si Gloria, pinakulong naman si Erap. Pero dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. With due process, ang tagal nila nakukulong, napawalang sala at napawalang bisa yung kanilang pagkakulong. Dahil sa sistema at proseso ng ating bayang Pilipinas. Anong ginawa ng administrasyong Tolonges Marcos? Ipinamigay yung sariling lahi sa ibang bansa. Samantalang yung Russian na vlogger hanggang ngayon, issue sa kanila, hindi nila mabitaw-bitawan, gusto nilang ikulong dito. Putang ina nyo pala eh. Ibalik nyo na yan sa bansa niya, pinakakain natin yan, hindi natin kalahi yan. Etong kalahi natin, si Pangulong Duterte, ikulong nyo rito.
O hindi ba ganyan nakasama ang Pilipinas? O ano pa? Ano pa ang para masabi natin na ang Pilipinas puros kabulastugan na. O eto, bibigyan ko kayo ng isa pang balita para lang makita nyo. O bago tayo May iniimbestigahan ng posibleng motibo at mga salarin ang mga otoridad sa pagdukot at pagpatay sa isang negosyanteng Chinoy at ang kanyang driver. Kabilang dyan ang lumabas sa ilang ulat na may ugnayan niya sa Pogo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Salonte. Itong balitang to, ano tong balitang to? Ito yung Chinese na si Anson Kwe. Nagbayad ng ransom, pinatay. Nahuli yung mga pumatay? Hindi nahuli yung mga pumatay. Ano pa yung balita tungkol dito? Putangin na mo, Claire Castro, kala mo makakaisa ka sa amin, ha? Gago, madami kaming mga pinangahawakan na mga bali-balita ngayon. Eto, anong gustong mangyari ng DOJ? Anong gusto mangyari ng DOJ? Bumuo ng task force para tutukan ng issue ng kidnapping. Putangin na mo, Claire. Nung bang panahon ni Pangulong Duterte may kidnapping? Bubuo na ng kidnapping. Hindi ba? Ilan na nakidnap ngayong panahon na ni Bongbong Marcos? Simula lang yata ngayong taon, 13 eh. Tangina ninyo, tapos gusto niyo sabihin maayos ang Pilipinas? Gaga. Sasabihin niya na madilim nung panahon ni Duterte. Alam mo ba kung anong binuo ni Pangulong Duterte nung panahon niya? Ang binuo niya, yung task force na tututok sa corruption. Yung kay Greco Belhica na komisyon na unang araw pa lang ni Bongbong Gunggong sa posisyon, sinibak niya na, dinurog niya na, sinira niya na yung Presidential Anti-Corruption Commission. Gago. Yung pala, kaya niya dinurog yung putang ina niyan. Sandamukal na pagnanakaw pala ang gagawin ng mga hinayupak ng mga tarantadong yan. Kaya naman pala, ano nga yun, Claire? Meron ka ba nabalitaan na ganyan nung panahon ni Duterte, tarantada ka? Magbubuo sila ng task force sa kidnapping. Tang ina niyan. Nawala na tong kidnapping nung panahon ni Duterte. Nawala na yung droga nung panahon ni Duterte. Bakit nandiyan na naman? Paano itong mga gagong to? Wala nang ginawa kundi mamuliti ka. Kaya nga mapapatanong ka eh. Mapapatanong ka. Ito bang si Marbil, bakit hindi pa magretiro? Hindi pa ba buo yung pabaon mo? Ano yung pabaon? Alam ng mga pulis yan. Alam ng mga pulis yan yung mga pabaon. Again, do not quote me on this. Fake news peddler ako. Pero alam ng mga pulis yung mga pabaon na yan. Na bawat general daw na umaalis, meron daw pabaon. Kinukuha nila somewhere, basta may pabaon sila. Anong pabaon na yan? Putang ina, wala naman sa batas yan. Ngayon, may mga nagre-reklamo sa atin ng mga PNP officers. Hindi ko na lang sila papangalanan. Di umano ha. Hindi to totoo. Di umano nga, ibig sabihin peke ito. Pero sasabihin ko pa din. Ang sabi nila, meron daw silang athletic shoes. Athletic shoes po, yan po yung ginagamit nila sa kanilang mga physical activities. Gumagana pa naman daw yung athletic shoes nila. Ang kanila daw komisyon, nag-approve na naman ng bagong gumagawa ng athletic shoes. So may bagong athletic shoes, suma total. At yung athletic shoes na yun, lahat daw ng police required na bumili ng athletic shoes na yun kahit ayos pa yung athletic shoes nila. Anong tawag dun? Tapos, ito masaklap, ang mahal daw ng athletic shoes. At di umano ha, baka dyan kunin. Baka kanya-kanya nga daw ng diskarte para daw dyan sa pabaon eh. Baka dyan pakunin yung pabaon. Yun ang sinasabi nila. Ewan ko, mga pulis na nagsasabi niyan. Konfirmahin nyo na lang. Pero malamang sa hindi totoo yan. Wala namang reklamo yung mga kasama natin pulis na nagkatotoo. Lahat naman hindi totoo eh. Yan naman ang sinasabi nila. Pero titingnan mo ha, noong noong sila po ay nag-conduct diyan sa KOJC. Nung sila po ay nag-conduct diyan sa KOJC ng search, alam nyo ba pati mga cabinet tinitingnan nila?
mga cabinet, mga lagayan ng kutsara. Talagang thoroughly. Yun yung thoroughly talaga. Puta ina, do not leave any stone unturned. Ika nga. Lahat. Puta, tinitingnan. Pati ilalim ng sapatos. Alam nyo ba na ang dami pang mga sapatos daw ni pastor na nawala? So bakit maghahanap ka ng tao? Maghahanap ka ng tao, bakit lahat ng kaldero binubuksan mo? Bakit lahat ng cabinet binubuksan mo, kahit yung drawer binubuksan mo? Napaisip kami na mukhang, and ito din ang claim ng mga taga KOJC, parang naghahanap sila ng pera. Parang nagpa-fundraising. Para silang naghahanap ng pera. Parang naging ganun na daw. Bakit kasi sila naghahanap ng pera? Bakit parang nagpa-fundraising sila? O katulad yan, yung nangyari yan, nagbayad ng ransom tapos pinatay. Yung nakaraang kidnapping, yung bata na pinutulan ng maliit na portion ng kanyang daliri. Oh, hindi rin nahuli kung sino yung kriminal na gumawa nun. Oh, nagbayad din daw ng ransom yun. So nagbayad ng ransom yun, tapos nagbayad din ng ransom ito, pinatay din. Naku po, marami pa naman nagsasabi, hindi kaya baka mga pulis din yan, hindi kaya, o hindi natin sinasabing pulis ha, pero malay mo, wala na nga tayong tiwala Yun na lang ang titingnan ninyo. Yun na lang ang titingnan ninyo na parang ano na kasi ngayon, sobrang dami na ng irregularities ngayon. Yung mga pulis natin, makikita mo talagang parang hindi na nila tayo pinagtatanggol. Parang kalaban na sila ng taong bayan Kung makikita mo, the way they are treating us, yung isang lumabas na video dyan sa may bandang norte, nagsumbong yung mag-ama pa ginulpi ng pulis. I mean, hindi naman lahat. Alam natin na hindi naman lahat ng pulis ganyan. Kaya nga may mga ibang mga pulis na nagbibitiw na rin sa kanilang mga tungkulin bilang mga pulis Kasi hindi na daw nila kaya sundin itong mga amo nila. Tingnan mo naman, harap-harapan sa Senate inquiry kung gaano magsinungaling si Torre. Matutuwa ka ba naman? Magiging proud ka pa ba naman na maging pulis ka? Walang ganyan nung panahon ni Pangulong Duterte. Madam Kupal. Madam tawag din Madam Claire Castro. Kapal ng mukha mo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo